Pero okay. Naubo tayo na aperya, no? Oo. Ang atong igamit nga laptop, hinulaman na kung na, no? So, medyo na aperya po, kailayo pa nagtingan ng kuhan, kung function. Kanya, salamat na, okay na ba? So, dito maglangay, dito karoon sa pagtuon sa Word of God, Roma Kapitulo 15, verse 22 up to verse 33. So, natin nyo atong uluhan sa atong mensahe. Plans, purses, and prayers. Okay? Plans, purses, and prayers. So, sa di pa ta makapanayon, mag-aampo sa ta. Ginoong Diyos sa magatono sa kami sa mga pulong nimo. Nag-pray kami, ngayon mo kaming giyahan, tuluan. Nag-pray kami, Lord, ngayon mong Espiritu Santo, mo ay pasabot ka na mo, ngayon mga kamaturan sa imong pulong. Aron ang mga alangit nun, ang mga pulong Ginoo ang among manawa. Ug among magkinatuhi. In Jesus' name, Amen. Okay, dito maglangay, magbasa kong sugod sa verse 22. Ingon din this is the reason why I have so often been hindered from coming to you. No, ingon ni Pablo ni sa iglesia sa Roma, no? Sa miagi atong natun-an ang igsoon nga gisulti ni Pablo nga ang iyang plano, no, makuadto siya sa Spain, Espanya, no? Pero moagi siya sa Roma. Unya gimension po ni Pablo sa verse 18 to verse 21 nga gingon niya dito mga igsoon nga naa siya intention nga moadto sa lugar nga sa diin wa pa na wali bitaw si Jesus Christ. Unya kay ang Roma naa na may na-establish dito nga church. Ug mo na hinungdan nga nung walang pa minadto si Pablo ang lugar. Tungod kay doon na nakauna, no? Nga nag-establish dito o church. Mo na nga nagsulat na lang si Pablo ngadto kanila. So yung ni Pablo sa verse 22, this is the reason why I have so often been hindered from coming to you, no? So sa may ma-learn nato dinhi sa mga statement diri mga igsoon. Kini ginatawag na prioritization over preference. Sa may pasabot nini that Paul stayed where he was needed, not where he wanted to be, no? So kita po, we often choose the new and exciting, di ba? Mamuna itong ganahan over the unfinished and difficult. So kung nakatay ginahimo, unya kung naran po kita yung makita nga bago, gusto na itong makatursang napod, no? Pero diri makita nato nga sa kampo lahi, no? Giuna niya kung sa priority, dili sa unsay gusto niya, mga igsoon. Ug dili pod nga passage ma-learn nato kini gitawag redefining hindrance. No? Sometimes the things stopping us from our dream project, no, are actually the current assignments God hasn't released us from yet. Meaning, mga igsoon na kita'y mga makaingon sa babag, no, nga ang atong mga gusto nga himuon, di pa nato mahimo diha-diha. Kay di ay, ang sa ganit, ang Ginoo na apay gipahimo kanato, no? Na kay mga plano mauna buhaton, lakton, pero dingon ang Ginoo nga ayaw sa kay napa kay himuon pa, iwasunon. No, yung na ang gagahitabo sa kinabuhing mga igsoon, apil ning atong pangalagan sa Ginoo. Na ay mga usahay mga hindrances. Now, mupusinta sa verse 23, but now, since I no longer have any room for work in these regions, no? Remember, mga igsoon, from Jerusalem, paingon dito sa Illyricum,
katong part ni sa Greece mga igsoon, no? Part ni siya sa East, no? Sa Asia. Mo ning gipasabot ni Pablo din kining now since I no longer have any room for work in these regions, no? Kay ang pasabot niya mga igsoon nga sa ministry ni Pablo, di ba pioneer man siya, no? Magsugod siya ministry, pagsugod, pag-establish ng church. Ang naggamit si Pablo strategy sa ministry. Ang yung strategy, buhato siya mga key places. Asa ning daghan nga mga lugar, mga syudad, daghan ang population, mao na yung target unahon adto mga igsoon. Mao na strategy, no? So, ingon niya din now, since I no longer have any room for work in these regions, the place nga sa diin nagian na niya sa ministry ba, wala ginoon hinoon niya mausa-usa ang mga tao. Wala. Kundi ang mga key places niya ang pasabot din ni mga igsoon, no? Kay sa ministry niya, sa pioneer, makasugod na kani siya diha ministry nga lugar, nanay ma-convert, no? Nanay ma-organize. Ang himo ni Pablo, mubalian po siya lugar. Unya ka na nga place, butangan niya diha og pastor, no? Na siya ibutang diha nga pastor, no? Unya mo na ko'y magmatuto, magpakaw nga ng church niya, si Pablo mo ato na po siya sa laing lugar. So mo na ang iyang strategy mga igsoon, no? Nya padayon ang verse na gingon din ni, and since I have longed for many years to come to you. Sa ito, pasamtang nangalagad na si Pablo mga igsoon sa mga lugar sa Asia, no? Na siya mo nanguna nga makaadto diha sa Rome. Kaya ang Rome mga igsoon, mao ni siya ang center of government at that time, no? Ang world empire at that time, ang Roman Empire, ang center sa government nasa Rome. So, ang mga tao gusto mo adto niya ng pinakasentro, no? Ug mausab ni si Pablo mga igsoon, naa siya longing nga mo adto dito. Pero iyang katuyuan nga mo adto siya aron sa fellowship dito sa church. Kinahanglan may church dito mga igsoon, no? So, ingon din no, ang principle, natay principle nga ma-learn ni nga passage. Kini gitawag knowing when to live, no? Kung sa may pasabot nini. One of the hardest skills is knowing when your work in this region is done. No? Kana bang, for example, nangalagad ka sa Ginoo, o ibutan nato pastor ka o missionary. Kung kano sa abang, makaingon ka nga, human ako diri nga church o human ako diri nga lugar. Time na nga dito na po sa langit. Ug mao nang lisod nga skills mga igsoon nga makita no nga mo sa usa ka pangalagad sa Ginoo. For example kamo no namoy mga ministry dito anak mga lugar. Ang pangutana kano sa ka makaingon nga human na imong work diha. Kay na may uban mga igsoon ning human ning undang sa ilang work nga dili pa dayon ta dapat iundang. Ang nahitabo sa ilang work na dissolve. No? So, nasayuhan nila ang undang. No, wala na establish ang undang na. No? Unya na po'y wala yung undang nga ang ilang presence wala na nakatabang sa work. Murag redundant na para nila ang bunuhaton. No? Uy, balik-balik na niya, murag boring na. No? Kaya sila mismo wala na po nag-enjoy, no? So, mao ni usahay mga igsoon ang dapat makita no sa mga nagapangalagad sa Ginoo. Kanang right timing kano sa mo undang or mo proceed na po sa right na ministry. So yun din Paul had that discernment to know when his presence was no longer an asset but a redundancy. No? Naa si Pablo na nga discernment mga igsoon nga kini naa pa ko diri magamit ako sa Ginoo.
no? Napay mga katuyuan diri, no? Naan niya na mga igsoon naan niya na si Pablo. Kung kita usab no ato nang yan po sa Ginoo Lord. Tagay kog leading Lord be kung kanos pakudiri kutob, no? Or kaha tayo na bagod Ginoo, no? So mo nang atong iampo sa Ginoo nga tagatag discernment mga igsoon niya. Napay atong ma-learning gihapon ini nga passage kini gitawag the validity of long-term desire. Di ba si Pablo na siya longing nga moadto sa Rome, no? Sa church dito. So sometimes God places a longing in our hearts that makes many years to come to fruition. No? Normal mo ginano sa life nato natay mga longing. Na kay buhaton, na kay lakton, at tuon nga lugar, na kay longing, dugay na. No? Ako na po ko'y longing mga igsoon. But you know, part ini sa atong life na naakita yung mga longing mga igsoon. Who knows, no? Basi ka na, dibutang sa Ginoo diha kanimo sa imong kasing-kasing. Aron pagabot sa saktong nga higayon, no? Ipakita sa Ginoo sa imong kadto na nga longing gikan gyud diha sa Ginoo. In a right time, diyahan na ka sa Ginoo, no? I-fulfill sa Ginoo ang imong longing, mga igsoon, no? O usa pa atong makita kang Pablo ma-learn nato kini gitawag strategic thinking, no? Nganong nasi mga gitawag strategic thinking. Paul shows us that it is okay, even godly, to have a territorial strategy for one's life and career. Si Pablo, kay Pablo siya mausaray ang kinabuhi. Kung magtanaw siya sa buluhaton sa Ginoo at trabaho perting la para, no? Kulangon pa ang kinabuhi. Pero makita nato mga igsoon nga naggamit siya strategy. Paano niya gamiton ang iyang kinabuhi, ang iyang kusog, ang iyang mga inuras, mga igsoon, no? Paul wasn't wandering aimlessly. He was moving toward the next kanang gitawag empty space. Diba ang sa kaning desire ni Pablo sa previous na itong mensahe na Sunday, ang iyang intention sa iyang kinabuhi nga moadto siya sa usa ka lugar nga sa diin ang ngalan sa Ginoo wala pa nawagi. Mao na ilongin ni Pablo mga igsoon, no? So, sa ato po nga kinabuhi, buganit po tani ni pag-strategize sa atong paggamit sa atong mga oras. Ako nagpaminsar-minsar ako mga igsoon ba? Inko nga akong edad 50 na. Lord, dagay ko wisdom unsa na ko ba kanang bahidon na to atong kinabuhi ba in number of years unsa pay pwede na to mahimo para sa Ginoo. No? Kasi siyempre nagakagamay ang atong tinuig din sa kalibutan, no? Kung nakataas na atong edad. So ato lang ginakamada unsa pay dapat atong himuon para sa Ginoo, mga igsoon. So kita as a Christian, no? Gusto sa Ginoo gamiton nato atong mga oras sa sakto nga paggamit. Si Pablo gi-strategize niya ang paggamit sa tinuig sa kinabuhi mga igsoon, no? Mao po kita dapat dili nato usikon ang atong mga inadlaw binulan sa atong kinabuhi, no? Atong gamiton para sa buluhaton sa Dios, no? Now, mapusinta sa verse 24. Ingon ni Pablo padayon, I hope to see you in passing as I go to Spain, and to be helped on my journey there by you, once I have enjoyed your company for a while. No? So makita nato din ang mga plano ni Pablo. Moadto siya sa Spain. Mag-ministry siya po dito. Pero imo niya din no? Moagi ko diha sa inyo sa Rome.
Kaya katuyuan po ni Pablo ingon niya, kay mangayo ko help sa akong journey paingon dito. No? Unya ikaduha ingon po ni Pablo, kay moagi ko diha sa Rome, diha ninyo kay gusto ko maka-fellowship kauban ninyo, no? Mo na ang katuyuan din ini nga verse. Now, unahon na itong discuss kini gitawag ni Pablo din nga help on my journey. No? Moagi na siya sa Rome before siya magtong Spain kay mangayog tabang help on my journey mo na ingon diha. Now, tanaw na to ni sa Greek. Kini daw sa Greek mga igsoon, ang tawag nini is tinay, no? Kung ang Greek, although ang nakasabot. Pero ang literal niya ni siya, no? In the New Testament context, this was a technical term for, ang pasabot na dahil ini, missionary support. Missionary support. Paul didn't just mean, give me direction. No? Wala na rin si Pablo, buhagi ko diha kay mga kong advice for direction. Pero ang pasabot na dahil ni Pablo nga, a help on my journey is about missionary support. Unsa man nga missionary support? Very practical, providing food and supplies for the trip. Providing travel companions, even protections, mga igsoon. Funding the next leg of the missions. So, mo nang katuyuan ni Pablo di ay, no? Mangalagad siya dito sa Spain, pero moagi siya sa church sa Rome, mangayog kuan funding, no? Sa church, tabang kanila. Alang sa buhaton nga mo dito sa Spain. So, sa may malar na ito nini mga igsoon, no? Kini gitawag logistics are spiritual, no? Kasi pasabot nini. Kita, we often separate spiritual work, for example, preaching, from logistics, kining fundraising, o sa travel, no? Paul fuses them, no? Planning a trip and asking for money are treated as holy extensions of the gospel. Mao gyud mga igsoon kung may mag-inguntag bangalagad ta sa Ginoo. Spiritually, pagwali, spiritual na. Pero kaya paglakaw, pagkadto dito, di mada-mada glupad mga igsoon. Kinahanglan man nagpamasahi. Kinahanglan man ang wadto dito na ay papalit na pagkaon, naroon makapadayon siya sa ministry. So, balance yun ang mga igsoon, kining gitawag, kining logistics, no? Part ni siya sa spiritual na pagpanginangalagad mga igsoon. Kung sa pa'y makita na to, sa ma-learn sa verse, kining ginatawag the necessity of rest. Oo, mga igsoon. Kung mangalagad na to sa Ginoo, napunay panahon mo yung napahuway, naipahuway or rest, no? Even the most driven apostle, no, si Pablo, in history recognized the need to stop, diba, yung sa verse, and enjoy the company, no? Before the next big push, no? So before siya moadto sa Spain, moagi sa Rome, kaya ingon pa ni Pablo, I want to enjoy the fellowship with you, no? So it is a mandate for Sabbath, no? Ang Sabbath, pagpahuway, no? And community in the midst of high stakes work. So before sila magsugod si Pablo dito sa kumbate sa Spain, enjoy sa niya ang fellowship pahuway kauban sa mga Kristohanon mga igsoon, no? Mao na ang pagpangalagad sa Ginoo, napoy tayo nga rest. Another thing na atong ma-learn nga passage sa verse, kini gitawag expansionist vision. No? Kung sa may pasabot nini. Di ba si Pablo, ang iyang vision mga igsoon sa ministry, di lang localize. Globalize ang iyang vision. Liman ka na, maabot na yung nahunap na sa Spain. No?
Nangalagad siya sugod sa Jerusalem, ning-abot siya Asia, ning-abot siya Greece, karon ang una-una abot ng Italy, paingon nag-Spain, laban na kayo ang iyang vision ng igsoon ni Pablo sa ministry. So this verse na itong gibasa magulang challenges us to look beyond our local comfort. Paul's heart was always for the people beyond the current horizon. Mo nang igsoon sa ato pud pagpangalagad sa Ginoo as a church. Di ba natin ministry din localize sa mga barangay? Pero dili nato kalimutan the expansion of our vision. Part yun na sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Na sa ato pa, dili lang kita muundang diri napita. Kinahanglan makaministry kita sa tibuok biliran. At biyan sa tibuok ng Pilipinas, mga igsoon. O biyan pag diha mangin international. Mo mga igsoon ang ministry sa Dios. Si Pablo na siya niya ng expansionist vision. No? Mo na mga igsoon. Kaya kung atong susihon ang mission work sa Dios, mga igsoon, ang mga missionary na nag-abot din sa Pilipinas, gikan sa Amerika. O ang mga Americans, ang mga missionary po din nagikan sa Europe na sila, nitabok sa Amerika. Na ilang vision, mingabot sila sa Pilipinas. Muna nga na yung mga churches na established. So, kining mga natukod ng mga churches, bunga ka na sa vision sa mga missionary o sa mga churches. No? So sa ato pa mga igsoon, kung kita mga visionary na mga church, mga katawhan sa Ginoo, no? Makasugod dahil kitang mga ministry dito sa uban. Diha na nagsugod sa vision nato. Oo. Gusto nato ang bulaton sa Ginoo mo expand siya dito sa layo pang lugar, no? So ingon anak mga igsoon. Mapusita sa verse 25, at present, ingon ni Pablo, however, I am going to Jerusalem, bringing aid to the saints. Remember na, at this time, isulat ni mga igsoon, kini nga sulat sa Roma. Ang location daw ni Pablo at this time, matod pa sa komentary, no? Na daw siya sa Corinth, sa Corinto. Ang Corinto, nani siya sa south sa Greece. No? So, naa siya dito at this time. Pero, gininsiyon din ni Pablo, before kumuha na sa Roma, wadto sa ako sa Jerusalem. No? Unya, kung wadto sa Jerusalem mga igsoon, ang biyahe ay ni buwan man. Kaya ang means of travel ni Pablo at this time, sakay siya bangka dilayan o dibugsay mo na ang means niya na, ang pagbiyahe niya ng bangka. No? Unya, bulan ni nga biyahe ng igsoon, no? Pero maadto pa daw siya sa Jerusalem, kay maadto siya sa church dito, no? Now, dimension diha sa verse, no? I am going to Jerusalem bringing aid to the saints. At ipasagot nino kining bringing aid. The word for bringing aid is a form of diakonai, no? Muna sa Greek. Ang meaning daw niya is service or ministry. So ang maler nato ini, this wasn't just a delivery of warm wishes. It was a massive collection of money Paul had spent years gathering from the Gentile churches. Kinsa maning asa maning Gentile churches? Galatia, sa Macedonia, sa Achaia, for the impoverished Jewish Christian in Jerusalem. Samtang nag-ministry na si Pablo mga igsoon sa Gentile churches, no? Sa Turkey, sa Greece, nang collection si Pablo. Ang katuyuan niya, dalhon niya tabang dito sa
sa Jerusalem saints, sa mga believer to sa Jerusalem. So mga tanong si ma-learn na to dininig nga verse. Kini gitawag the priority of the local church. Kita, we often want to go to the nations. Dito mo na, no? Kay mao man gusto sa Ginoo. Pero dinhi po, gisulti ni Paul, that Paul shows that caring for the existing saints is a prerequisite for reaching the lost. Tinuod na tayo ministry, lapan atong buluhaton, maadto ta sa lagyo nga lugar. Pero iyon po ni Pablo, ma-learn na to din nga, ayaw po kalimti, oy, ang local church na naya dito yung mga nanginahanglan. Oo. Kinanglan mabalang sa ministry mga igsoon, na ay missionary work, na apoy pag-atiman sa lokal. Kaya sa lokal, doon ay mga believers nga mga nagapanginahanglan. Oo mga igsoon, economically, dili tanang Christians parehas og standing sa economics. No? Naagyoy mga least privileged, mga ginakulang na mga tumuluko. Ug mao ni katuyuan mga igsoon, that's why nindot ni siya the priority of the local church. No? So, naapunta niya ng mapanglantaw. No? So, maproceed kita sa sunod nga verse, 26. For Macedonia and Achaia have been pleased to make some contribution for the poor among the saints at Jerusalem. No? So, ang na-mention din nga Macedonia, Achaia, no? Morning mga lugar sa Greece ni siya mga igsoon. Ang Macedonia, north sa Greece, ang Achaia na sa south dapit, no? So, natin ang word mga igsoon nga contribution, no? The Greek word used here is koinonian. Mo nang contribution din gikan sa Greek nga koinonian, which we usually translate as fellowship. Gitranslate natin sa English nga fellowship, no? Kaning koinonian. In this context, Paul is redefining fellowship. It's not just coffee and conversation. May yung fellowship. Sige, dali, magkape ta, istoryahanay. Fellowship na. No? In this passage, dili lang yung ang meaning sa fellowship. Yung dire, it is the literal sharing of assets. To Paul, you aren't truly in fellowship with someone if you aren't willing to share their economic burden. No? So, ang churches sa Achaia o sa Macedonia, nag-contribute sila. Okay mo ni Pablo, mauna ang ilang koinonia, fellowship. No? Nagto sa Jerusalem Church. So, nindot din ang fellowship mga igsoon, no? Kaya di ilang istoryahanay. Ang ilang na fellowship ng gisgutan ni Pablo dire, kuutay sa asset, tabang sa mga nagpanginahanglan. Mauna ang fellowship mga igsoon, nagiging sundari. No? O gusto sa Ginoo nga mga Christian na ata ni ani, no? Nga andam kita makapakigbahin sa mga kaigsuonan na tabanganan in the name of the Lord. Kay mo na ang fellowship nga gusto sa Ginoo nga atong himuon. No? Kanang natay nakita ba nga mga igsoon sa Ginoo nga nanginahanglan? Unya, kibalo kita nga that is our obligation nga kita kinahanglan mo tabang nila. Kay mo na ang fellowship nga gusto sa Ginoo mga igsoon. No? Nga kita makigiusa makatabang diha kanila. Now, ang ato pong ma-learn diyan nga passage, kini kitawag identification. Ang siya pasabot ini. Paul doesn't just call them the poor. Wala niya gingan dito sa Jerusalem nga pobre nga taga Jerusalem. Dili nga na pagsulti. Ang gingon dito mga igsoon, he calls the church in Jerusalem saints, mga santos, no? Their poverty
Di ba, mga pobre mga taga Jerusalem? Their poverty didn't diminish their status in God's kingdom. Yes, pobre ang mga Jerusalem believers, pero di sila mga, wala na diminish ang ilang status sa pagkasantos. Meaning, ang pagtanaw sa Ginoo sa ilaba, mga pareho na sila gihapon mga Christians. No? Ang Ginoo may pinasulabi. Pareho na ng pagtanaw sa Ginoo nato tanan. Kung believer ka, you are santos ka tubangan sa Dios. No? Ug mao din ingon din mga igsoon, ang atong identity wala na usab bisan pobre ka. You are saints. No? Santos ka. No? Ug dapat kita malimot nga na mga igsoon. Dili nato parehasong pagtanaw sa kalibutan ba? Nang kalibutan o tanaw sa mga pobre daw mga pobre yun. No? Dili diay. Ang Kristohanon dapat ang pagtanaw nato sa mga kaigsuunan parehatan identity mga anak sa Ginoo. We are member of the same body, the same family. Pareho ta ginikana. That is our identity. Ug mao ni si Pablo mga igsoon, no? Dimension niya dito nga muadto siya sa Jerusalem, maghatag siya tabang para sa mga ingon ba dito nga pobre dili. Ang ingon ni Pablo para sa mga santos. Saints, no? Daghan mao na mga igsoon ng mga Christian sa Jerusalem mga pobre. Now, dapat ito ma-learn din nga verse. Kini kitawag the joyful giving. Yan ang joyful giving man. Tanawa ha? If the Macedonians give out of the extreme poverty and were pleased to do it, no? It resets our perspective on what it means to be a cheerful giver. Familiar kita no sa 1 Corinthians 8 verse 2? Mauning Macedonian church sa Corinto ba? Ang church dito mga igsoon, they give, nabuko sila hatag, and they give cheerfully out of necessity. Mo nang katingalahan. Naghatag sila sa tunga sa ilang kaning kawalan-on, no? Ug sa ilang paghatag, malipayon sila na naghatag. No, mo nang katingalahan din ni mga igsoon. Mabless yung gaan ng church, no? Pobre na, gusto pang namuhatag. Kung sa ilang paghatag, namugos pa. No? Basahan ninyo kung namoy tayo no, sa Corinthians chapter 8. Grabe na dihang example sa Macedonia mga igsoon. No? Mupusita sa verse 27, no? Yung paspas na. For they were pleased to do it, and indeed they owe it to them. For if the Gentiles have come to share in their spiritual blessings, they ought also to be of service to them in material blessings. Okay. Kung sa may makutlo nato ni nga verse, no? Ang atong ma-learn ni kini kitawag the gratitude as a motivator. Kana ka pasalamaton ba ang motivation nato? We don't give to get. We give because we have already received something of infinite value. Kasagaran, kung sa kalibutan pa nga pangunahuna, muhatag, kay dunay makuha. Pero sa Kristohanon daw mga igsoon, we do not give to get in return. Unsa diay? We give because we have already received something of infinite value. Muhatag ta kay nanang tinadawat. Oo, mo na siya. Oo. Umaw niya ang pangunahuna sa Macedonian Church mga igsoon. Muhatag mi. Kinarami nadawat ang among nadawat infinite value. No? Kung diya pa, sunod atong ma-learn din ni. Kini kitawag honoring your heritage. Kung sa'yo pasabot na ini mga igsoon.
We are encouraged to remember the people and traditions that pass the torch to us. Whether it is our parents, our mentor, or historical church, we have debt to the source of our faith. Muna siya mga igsoon. We are to honor our heritage. Meaning ba, kung kinsa daw itong nagdala nato sa pulong sa Ginoo, individual, church, nga nakakilala ta kang Jesus Christ nga atong Savior, mahinungdanon mga igsoon nga ato silang i-honor. Kaya una-una ba yan? Paano nimo pagkilala sa Ginoo kung walang sila? Kung wala ba ni mediate, ni intercede para nimo? No? Umaw ni ang panguna-una sa Macedonia ng the churches in Achaia, mga igsoon. Ganun ihatag man sila. That's the way of honoring the Jerusalem church. Kaya nga naman, di man gikan ang salvation. Ang Misaya nga gituuhan. Di ba gikan dito sa Jerusalem? Si Jesus sa mga Hudiyo. Gikan ang scriptures. Di ba gikan sa mga Hudiyo? So mo nang ingon din mga igsoon nga, these people, they honor the source of their heritage, no? Mo na diha mga igsoon. Og niya, ang ato pang ma-learn, the material, no, is spiritual. Many people want to be spiritual without being materially generous. But Paul argues that the two are inseparable. No? Many people want to be spiritual without being materially generous. Murag di mao yung ni Pablo. Kay kang Pablo mga igsoon, ang spirituality is generosity. Ang usa daw ka tawo nga nag-grow diha sa Ginoo, siya mga igsoon is generous. Oo, ganong generous man. Tungkol kay nakahibalo siya nga naay mga tao na nanginahanglan na gusto sa Ginoo i-bless sila. And he wants to be a blessing, mga igsoon. So kanang ginatawag, the material is spiritual. No? So tanaw nato ang atong sitwasyon sa atong kinabuhi. Pila man ang atong capacity to give alang sa iya sa Diyos. No, di ba lahi-lahi ng mga pang-income, no? Pero mga igsoon, kung ang atong pang-income, dako nga ginagbayad atong panghatag basta pang Ginoo, mura di na balance. Dapat atong i-balance. Kaya nga naman, tungod kay makita nato din sa principle na si Pablo, no, o ang Macedonian church, the churches in Achaia, wala din mapugdi ang ilang pagkamanggihatagong tungod kay nakita nila usap hindi ka manifestation sa spiritual aspect na ilang nadawat gikan sa Ginoo mga igsoon. No? They give. Okay? Usahay bitaw no, mabadlong ining mga church people usahay nga dagko tag mga gasto sa gawas, daghang tag mga gipamalit, no? Pero kung makagastuhan na sa simbahan, usahay magpugong-pugong pa ta, magpanaganataw nga atong ginatipid og maayo basta buluhaton sa Ginoo. No? Kung ato ang kaugalingon nga panggasto, hala, gasto kag tuda-tuda kay para ato man. Pero kung para sa Ginoo, usahay ang mga church people dapat badlungon. Kay kung buluhaton sa Ginoo, ang uban magtinihik, magtipid-tipid, no? But again, mga igsoon, akong tanawon, Lord, dako kayo kaluwason na akong nadawat kanimo Ginoo, nga naman ito ang titiron ng buluhaton sa Diyos. Willing dapat kita nga mo contribute, mo tabang, basta buluhaton sa Ginoo. Verse 28,
When therefore I have completed this and have delivered to them what has been collected, I will leave for Spain by way of you. No? So imo ni Pablo, magdalaman siya, no? I will deliver to them. Ako yung idalaanin ng to kanila. Now, interesting di siya mga exon sa Greek na pagkasulti. Ispragi sa minos otoston karpon toton. Mo ng Greek. No? O mo kasabot, ana. Pero ang literal mo ne. Having served for them this fruit. Ha? Ang word ay na delivered to them, ang literal meaning ng pagkasulti, having served for them this fruit. No? Now, ang fruit, na-mention din niya ang fruit, no? Paul doesn't call the money cash or taxes. Wala niya gitawag ang kwarta ba ngayong dala. Nga kini, tax, dili na pagkasulti. Ang tawag ni Pablo mga eksona niyang dala nga kwarta, fruit. Oh, bunga ni, ingon ni Pablo. This implies that the money is the natural, organic result of the gospel taking root in hearts. Oo. Di ba gipresent ni Pablo ang gospel, daghang nagdawat. Magdala na karon si Pablo dito sa tabang sa Jerusalem. Ang tawag ni Pablo sa tabang, yes, kwarta to yung dala, ha? Pero din nyo, ang tawag niya to is bunga, fruit. No? Mo na ang literal na pagkasulti. Fruit. Okay? Kung ang atong ma-learn pag yun nga verse mo ni, kini gitawag mga exon nga finishing well. No? Nindot kayong principle sa finishing well. We are often tempted to abandon our current boring project for a new vision. Paul teaches that the blessing for the future mission depends on the integrity with which we finish the current one. Ang punto ba mga igsoon nga, napo may buluhan doon dahil sa Jerusalem, no? So gusto ni Pablo nga humanon sa Tuniya. Okay? So mo ni mga igsoon ang finishing well. Na ay gibuhat si Pablo nga humanon pa. No? Mo tong magdala sa abuloy ngadto sa Jerusalem. Verse 29, I know that when I come to you, I will come in the fullness of the blessing of Christ. No? Kay balo ko, ikaw ni Pablo, ngayon mo at na ko, dihan na kaninyo, I will come with the fullness of the blessing of Christ. The goal of every meeting, mao ni malay na ito mga igsoon, kini pa nagtigong bitaw, ang mga Kristiyan, magtigong, magsimba, mao ni. Whether it is a church service or a coffee with a friend, the goal should be the fullness of the blessing. Ano ay pasabot niya na? We should ask ourselves, are we just passing through? Or are we bringing the weight of Christ's presence with us? Ang atong pangunahuna day mga igsoon mo ni, nga kung doon na tayo fellowship, na ay meeting ang mga Kristohanon, have we experienced the fullness of God's blessings in our midst? No? Kita nagasimba, nagatuon, naiwali, na special music, kita nagahatag, at the end of it, makaingon kita, wow, kanindot sa presensya sa Diyos, ako yung na-experiensyahan, dinhing dapita. Hinaw itong mga igsoon ba nga kita, o ang atong mga bisita sa church, nga mubalik sila, kay muingon sila, dinhang lugara sa akong pag-anha, ako mabatyagan ang presensya sa Diyos sa tunga diha. Oo nga igsoon, mauna ang katuyuan ni Pablo mo adto siya sa Rome. He want to bring the presence of God, mabatyagan sa church sa Roma. Mga igsoon. Noon tama kita, no? Kita ba mga Christian? Kung asa kadalhon sa Ginoo ba?
asa kadalhon sa Ginoo. Kana ba unta mga tao sa atong palibot maramdaman unta nila ang presensya sa Dios? Uy, mag-amping ta kay naa si so-and-so. Christian ba yan siya? Magtarong na ta sa atong pagpanunti. Atong iplastar ang atong mga pagpanunti kay nanganin na Christian. Kana bang presence nato mga igsoon, dala natong presensya sa Ginoo. Maka-create og atmosphere nga sa diin ang tao mapanalangin. Di ba? Umaw ni mong gingon din mga igsoon. We will proceed with your paspas na kaya hapit na ta time. Ingon din sa verse 30, I appeal to you brothers by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit to strive together with me in your prayers to God on my behalf. Na-mention din yung mga igsoon kinikitawag the love of the Spirit. No? This is the only time in the New Testament this specific phrase is used. It suggests that the Holy Spirit creates a bond of love between believers who have never met, making them family enough to carry each other's burdens. Ang pasabot nining mga igsoon, no? Naa daw ang love of the Spirit sa community of the believers. Lahi yun diay. Kung ang mga Kristohanon kung sila mag-gather, lahi sa mga casual gathering sa gawas. Kaya unsay nakalahi? Because dala nila ang the love of the Spirit. The love of the Spirit. No? Mo nang gingon diha mga igsoon. Now, have you noticed nga giingon sa verse? To strive together. Nakang-iyon siya sa church. That they will strive together with me in your prayer to God on my behalf. Nasa request. Kung sa request ni Pablo sa church, strive together. No? Ang kahulugan ni mga igsoon mo ni. This describes a wrestler in a match or a soldier in a battle. Kini strive. Nagka-picture daw ni siya, analogy, kanang wrestling. Oh, ang wrestling, di ba, grabe effort? Ingon ni Pablo sa church sa Roma, I want you to strive together with me, para nako. Ingon din rin, Paul is asking the Roman church to enter the wrestling ring with him. He doesn't view prayer as a passive thinking of your, thinking of you. He views it as an active, strenuous labor. Paul is asking them to exert spiritual energy on his behalf. Lahi nga prayer mga igsoon, na prayer request si Pablo. Ang prayer request ni Pablo sa church, ito na gusto ko prayer di kaninyo. O ang inyong prayer, kanang prayer ba nga parehas gabag nag-wrestling ka, nga grabing effort nimo. Prayer request ni Pablo Megzon, inunahan. No? Di ba na-ministry, nailakaw si Pablo? Pero nakinahanglan siya o prayer. Ang mag-pray niya, gusto ni Pablo ang church mag-pray. Yun ang mga igsoon ng namin, no? The great Paul needs help. Si Paul na ito, ha? He needs help. Paul recognizes that his survival and the success of the mission are not guaranteed by his status but by the intercession of the body of Christ. You know what? Our ministry, di ba natay mga ministry? The success of the ministry, ayaw kalimti ang prayer sa church, ang prayer nato sa usag-usag. Morning ipakita din sa passage. Wala, yes, salamat sa atong mga frontliner ng mga teachers. Sa mga nag-Bible study, salamat. But you know what? We can be a partner in the ministry in prayer.
No? Ang uban, salamat kayo sa mga nag-sponsor no, sa mga pagpa-snacks, partnership, yapon yun na. Pero ayaw kalimtin mga igsoon, ikaw makristohanon, dili ka makapa-snacks. Di ay pakikrisling sa Ginoo in prayer. On behalf ni anak nga ministry. That's why kita madunay mga ministry. Ato yun ang tandugo ng mga Kristohanon, brad, sis, ang puwihang atong ministry dito. 7 na karon ang atong ministry sa outreach sa mga kabataan. Lahi pa itong mga Bible studies. Ingon sa Ginoo, I want you to strive, to resolve in prayer. Kaya kita, ang problem na ito, kaya mag-ampo mo lang tagmagkaon. Nakalimutan tayo ng mga muyo dahil to struggle, to fight, exert effort as a wrestler, praying the ministry of the Lord, mga igsoon. No? Kinahanglan ng prayer, no? So, mo rin ma-learn na ito, moving beyond casual prayer, no? Paul's request challenge are often flimsy prayer lives. Do we strive for others or do we just mention them? True intercession is a form of spiritual work, mga igsoon. No? So, muna nga, musulod ta sa atong punto, the power of shared vision. No? So, when you pray for someone's work, you become a co-laborer in that work. So, kining trabaho na ito, mga igsoon, no? Ayaw na nga, kay si so-and-so rin adto sa mission, sa ministry, iya ito work, dili. But when you pray, you strive as a wrestler, imong pangamuyuan yun, imong din mga igsoon. You are a co-laborer. Kauban mo nga nagapatrabaho. No? Mo na mga igsoon sa rewarding time, di ba? Na rewarding. Inig rewarding mo niya sa mga ministry, appeal ma-mention katong striving in prayer. Naapod ni sila yung reward. No? That's why mga igsoon, no? Ginahagit kita ng mga pangamuyon. No? Verse 31, that I may, lampas na ako, okay pa mo diyan, that I may be delivered from the unbelievers in Judea and that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints. No? Unsa man ni? Unbelievers in Judea. No? Paul was a marked man. Daghang nagdungot ni Pablo dito sa Judea. To the Jewish establishment in Jerusalem, Paul was seen as a traitor. Traitor ang tanaw sa mga tao dito kung Paul. A former rising star of the Pharisee who was now polluting the law by bringing Gentiles into the fold. Daghang mga unbeliever, mga Hudyo na nasuko ni Pablo sa Jerusalem. So yun din na sa verse, no? That the ministry ni Paul will be acceptable to the saints. Problema na igsoon sa ministry. Nga naman. This is the more surprising part of the verse. No? Why would Paul be worried that the Christians, no, the saints in Jerusalem, wouldn't accept a gift of money? Mo na pangutana ron diha. Si Pablo magdalag abuloy ngadto sa Jerusalem. Pero ingon diha, dawa ko bakod kahani sa mga Christian dito. Kay mao ni mga igsoon. Kini gitawag the cultural tension. The Jerusalem church was deeply traditional and Jewish. There was a real risk that they would be suspicious of Gentile money or that accepting it would imply they approve of Paul's controversial mission to the uncircumcised. Ingon ni ana kanitang mga Hudyo ba na ma-convert into Christianity? Agoy, di ba? Biri ko man ni sila kanang first class ba ng mga Christian? Kaya ilang background culturally, daghang mga bawal sa ilang practices sa Judaism, no? Unya pagtanaw nila sa mga hintil, mga second class,
no? Mo ng mga Hudyo. Karon na-convert, pareho silang Savior, Messiah. Mo na yung ni Pablo, iampo ko ninyo ha, na inikanto na ako sa Jerusalem, gawato nila ang akong service dito. Iba sigmayon sila, Paul, imo na lang ng imong gida. Ayaw na lang niya na, kay kabulong hindi ka na sa mga hente. So sayang no, ang pag-ministry ni Paul. So imo ni Pablo, ang puwi po ninyo. No? So imo na ginawa mga igsoon, na yung mga misunderstanding sa hay, no? That's why we did prayer. Verse 32, so that by God's will I may come to you with joy and be refreshed in your company. No? So gusto ni Pablo mga igsoon nga ma-refresh sa ilang pakikuban sa mga Kristohano. Natawa na lang kung ubang slide ha. Ang maler na ito nini kinitawag humble strategy. This is a classic Pullen, no? Kinitawag if the Lord will. Nato sa verse 30, atong ibasa 32. Kung itugot sa Ginoo, no? Paul spent the last 10 verses laying out his itinerary. But here he acknowledged that he is not the ultimate architect of his life. Meaning ni Pablo, okay ako nang i-mention sa inyo ang akong daghang plano. Bato kong Spain, bahagi ko sa inyo, bato ko kong Jerusalem, daghang kong plano. Pero ni Pablo, if the Lord will, kung itugot sa Diyos. Isang exhort, sa atong kinabuhi, mo din ang matuod, daghang tag plano, pero ang pagbuot yun sa Diyos, ultimately ang matuman. No? So that's why I principle submission of plans. Like Paul, we can be highly strategic while remaining deeply surrendered. Dapat iunahan na daw ang Christian. Naatay daghang plano. Pero itukyan ang tanang plano sa Ginoo. Lord, kini akong mga plano, pero Lord, ang imong pagbuot gihapon ang matuman. Muna na mga igsuon dapat, no? Kaya ano, ang uban, kung di matuman ang ilang mga plano, mangluod sa Ginoo. Remember, God is sovereign, no? Now, makita mo dato sa verse, i-mention dito, that Paul is seeking refreshment. Ma-refresh siya ba? Di ba, mahagi siya sa Rome? Ang katuyuan nga, ma-refresh si Paul sa church. In our worn-out, prone culture, we often seek refreshment in isolation. Kasagaran, mag-Netflix, sleep, etc. No? We isolate. Pero lahi kang Paul. Paul seeks it in company, makikuban. He suggests that the most profound rest is found in the mutual faith of community. Lahi si Pablo ng refreshment mga igsoon. Hindi ko na niya itong ma-learn. For Paul, refreshment, asa siya mangita, ma-refresh siya, muadto siya sa mutual faith, parehas ang pagtuo. Gathering fellowship sa mga Kristohano, maoy makapa-refresh ni Paul Wilson. Are you feeling bored, boring? Or laay, or laina na akong kinabuhi? Kinahanglan kag refreshment. Ang kulang nimo, fellowship with the brethren. Tistingi ba mga igsoon? Ang imong kinabuhi, usahay, routine, wakay fellowship sa brethren, naagoy kulang. You need fellowship with the brethren. Kaya ang fellowship of the brethren, imong dinhi, will give us refreshment. Unsa ba yung refreshment isa di ganahan na? Umaw ni ipangita ni Paul mga igsoon, no? Refreshment. Pero ang refreshment ni Paul, dili watong movie or park. Ang refreshment ni Paul, naa sa mga Kristohano. No? Naa kaninyo. Naa sa matagusa. Ma-refresh ang atong pagka-Kristohano. Last verse. Yung 1 hour na dito, no? Last verse naman ba? May the God of peace be with you all. Amen. No? Muna kita ang mga exon, peace and conflict. Amidst conflict. Kung sa'yo pasabot. Paul has just described a situation fraught with danger, no? Unbelievers in Judea and internal church tension on the Jewish-Gentile divide. By calling on the God of peace, he is declaring that God is the solution to both the external threats and the internal divisions.
Sa tanan-tanan daw, no, naghang problema, ingon din sa verse. Pero dimension din ni Paul. Problema sa gawas, problema sa sulod, pero usara, akong dala, the God of peace. Ang atong Diyos, siya rin yung gihapoy makahatag ng kalinaw ni tanan. Kasi pasabot din yung mga igsoon, nakinig Diyos na itong gialagaran ba? He is a God of peace. Ultimately siya ang makahatag ng kalinaw. No? Sa atong kinabuhi, basically, we need peace. Lisod kayo nang wala kay peace, di ba? O gingon sa Bible mga igsoon, ang makahatag ng kalinaw, ang Diyos mismo. No? Mo na mga igsoon, higala, doon ka sa Ginoo. Siya rin yung makahatag ng kalinaw sa inyong kinabuhi. No? Mag-pray ta, Lord God, salamat sa mga pagtulong mo din sa imong mga pulong. Nag-pray kami, Lord, na kato imo kami i-remind, Ginoo, mo katong bugiya sa among kinabuhi, Lord God. Tabangi kami, pinagi sa imong Espiritu Santo, nga among katong igakinabuhi, Lord, ang mga mensahe nga among nakatunan. In Jesus' name, Amen.